So, nandito na nga ako sa supermarket at dito yung una kong pinuntahan. Isa sa mga napansin ko dito sa Italy ay ang dami talagang klase ng Molino Bianco na biscuit sa mga supermarket. Mahilig kasi ang mga Italian sa biscuit tuwing almusal, lalo na kapartner ng kape, gatas o kaya naman tsaa. Bye. These are the pastas area. At hindi lang biscuit ang marami dito. Napansin ko rin na napakaraming klase ng pasta sa mga supermarket. Halos isang buong aisle ang makikita mong iba't ibang hugis, laki at brand ng pasta. May mga mahaba, maiikli, paikot at may mga espesyal na pasta na bagay sa iba't ibang uri ng sauce. Dito ko lang talaga na-realize na hindi basta-basta ang pasta para sa mga Italian. Parte na kasi ito ng kanilang kultura at pang-araw-araw na pagkain. This one is beautiful. Isa sa mga kilalang pasta brand dito ay ang Barilla. Pero marami pang iba tulad ng Di Checco, Romo, La Molisana at marami pang iba. Punta naman tayo sa beauty and hygiene section. Isa ang Italy sa mga bansang kilala sa mataas na standards pagdating sa kalidad at kaligtasan ng mga beauty at hygiene product. Kaya naman, makikita mo rito ang napakaraming pagpipilian mula sa skincare, shampoo, body wash, toothpaste, deodorant, hanggang sa iba't ibang personal care products. Mapapansin din na maraming local at international brands ang mabibili sa mga supermarket. Kaya, may produkto para sa iba't ibang pangangailangan at budget. Kung mahilig kang mag-explore ng beauty at hygiene products, siguradong matutuwa ka sa dami ng pagpipilian at sa kalidad ng mga produktong makikita mo dito sa Italy. Ang isa pang nakaka-amaze dito ay hindi mo na kailangang pumunta pa sa pharmacy para bumili ng mga vitamins at food supplements. Sa loob pa lang ng supermarket, napakarami mo nang mapagpipilian. Mula sa iba't ibang vitamins, minerals, hanggang sa mga supplements para sa immune system, buto at pang-araw-araw na kalusugan. Kaya mas madali at convenient ang pamimili dahil halos lahat ng kailangan mo ay makikita na sa iisang lugar. May kwento ko lang. Alam nyo ba nung kasisimula ko pa lang dito sa Italy, sobrang ilap ko talaga sa mga tao. Halos ayokong lumabas ng bahay dahil hindi ako marunong mag-Italian. Ang hirap kasi dito, karamihan sa mga Italian, mas komportable magsalita ng Italian kaysa English. Kaya talagang nahirapan ako sa umpisa. Kahit simpleng pagpunta lang ng supermarket, kinakabahan ako. Minsan nanginginig pa ako at inaatake ako ng anxiety dahil pakiramdam ko para akong pupunta sa gyera na walang kahit anong armas. Hindi ko alam kung paano ako makikipag-usap o paano ako hihingi ng kailangan ko. Akala ko pa nga isang beses gusto ko lang sana humingi ng plastic bag para sa pinamili ko. Napakasimple lang ng gusto kong sabihin pero hindi talaga ako makapagsalita. Napatulala na lang ako sa cashier dahil English lang naman ang alam ko noon. Nakakahiyaman isipin ngayon pero isa iyon sa mga moments na talagang gusto ko na lang lumubog sa lupa. Sinabi ko talaga sa sarili ko na gusto kong maging komportable sa buhay dito. Kailangan kong matuto. Kaya nagsimula ako sa pinaka-basic. Inaral ko kung paano bumati ng buongiorno at buonasera, paano mag-order ng pagkain, paano humingi ng resibo, plastic bag, at kung paano magtanong ng simpleng direction. Hindi man ako fluent ngayon, pero malaking tulong ang bawat bagong salita na natutunan ko. Isa pa sa naging culture shock ko ay nung nasa counter na ako sa supermarket. Akala ko kasi tulad sa Pilipinas na may mag-aayos o magpapak na mga pinamili ko. Yun pala, ikaw mismo ang maglalagay ng lahat sa bag mo at kailangan bilisan mo pa dahil tuloy-tuloy ang pag-scan ng cashier at maraming nakapila. Noong una, na-pressure talaga ako at parang hindi ko alam kung ano ang unahin.
powdered sugar. Doon ko na-realize na ibang-iba talaga ang sistema dito kumpara sa Pilipinas. Sa atin kasi mas maraming taong handang tumulong at mag-assist sa'yo. Dito sa Italy, mas sanay silang maging independent ang bawat isa. Kailangan marunong kang dumiskarte at huwag matakot magtanong kapag may hindi ka alam. Isa rin sa napansin ko, diretso sila magsalita. Hindi sila mahilig sa paligoy-ligoy. Pero hindi ibig sabihin nun na masama sila. Ganun lang talaga ang paraan nila ng pakikipag-usap. Sa supermarket naman, huwag mong asahan na may lalapit sa iyo para samahan kang maghanap ng produkto. Karamihan ng kailangan mong hanapin ay ikaw mismo ang mag-i-explore. Para kang naging Dora the Explorer. Binabasa ang bawat aisle at bawat label hanggang makita mo ang hinahanap mo. Ang mga pagkakataong may staff na mas aktibong tumutulong ay kadalasan sa cheese at bread section. Dahil may fresh products doon. Pero sa ibang bahagi ng supermarket, ikaw talaga ang bahala sa sarili mo. Ngayon kapag naalala ko ang mga unang araw ko dito, napapangiti na lang ako. Ang mga bagay na dati kong kinatatakutan ay normal na lang ngayon. Totoo ngang mahirap ang simula, pero kapag binigyan mo ng pagkakataon ang sarili mong matuto at mag-adjust, darating din ang araw na magiging komportable ka. Minsan, ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay nagsisimula sa maliit na hakbang at sa lakas ng loob na subukan. Tingnan niyo to. Cheese yata to. And then, let's go to butter. These are the butter. Favorite part. I'm gonna take this one. These are the flours. Look at the prices. Kaputo. Ito yung ginagamit nila for semona. Wow. So, to find milk, no. I think I'll take one of this one. Permit. And then this one. Isa rin sa napansin ko dito ay kung gaano kaimportante ang cheese at dairy products sa araw-araw nilang pagkain. Sa loob ng supermarket, makikita mo na agad ang laki ng section para sa gatas, yogurt, butter, cream, at lalo na sa cheese. Hindi lang basta cheese ang meron dito. Napakaraming klase. May mozzarella, may parmigiano, ricotta, gorgonzola, mascarpone, provolone, at marami pang iba. Ang bawat cheese kasi ay may sariling lasa, texture, at gamit sa pagluluto. May cheese para sa pasta, may pang pizza, may pang salad, at may kinakain lang kasama ng tinapay o wine. Dito mo talaga makikita na malaking parte ng Italian food culture ang dairy. Kahit simpleng pagkain lang, kapag nilagyan ng tamang cheese, nagiging mas masarap at Italian ang dating. Kaya para sa akin, kapag pumunta ka dito, isa sa pinaka-interesting na puntahan ay ang cheese section. That's it for today's video. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa simpleng grocery tour natin today. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next vlog. Ciao!